Si Loki nga ba ay ang Jormungandr o ang Midor ng One Piece verse sa Elbaf Kingdom? Ang kinatatakutang ahas o serpent na isang napakalaking factor, isang napakalaking karakter sa gaganapin na Ragnarok. Ang flashback ng kung ano talagang nangyayari kay King Harald, sa nanay ni Hyrule, kay Hyrule at sa nanay nitong si Loki at kay Loki nang ipanganak ang dalawang magkapatid na ito. At kung gaano kasaklap ang buhay nitong si Loki na magmula pa lamang nang isilang siya, kinamumuhian na siya ng sarili niyang ina. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating chapter spoiler ng One Piece chapter 1153. Kaya naman siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na rin mo ng bell button para automatic ma-notify ka pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito na ang chapter 1153 ay The Birth of Loki. At nakita naman natin guys sa latest chapter na ang pinakahuling panel doon ay ang pagwawala ng giant warrior pirates na pinangungunahan ng kanilang hari na si King Harald. Sa chapter na yon ay winawasak nila ang isang castle lang dahil lamang sa walang kwentang rason na gusto daw nilang makita ang napakagandang prinsesa sa castle na yon. However, dito sa pagkakataon na ito, dito natagpuan at dito nakilala nitong si King Harald ang kanyang naging pinakaunang asawa. Although not official, pero itong pinakaunang inibig niyang babaeng higante. Ito ay si Ida. Si Ida ay nakita niya na para bang nakatali, na para bang natrap sa isang circus. Nang dahil dito, pinakaunang pumasok sa isip ni King Harald is that ginagamit nila itong si Ida, ang babaeng higante, para pagkakitaan and for entertainment. Nang dahil dito galit na galit si King Harald at winasak niya ang buong syudad at ang buong lugar kung saan naroroon niya natagpuan si Ida. However, matapos ng kaguluhan na yon, matapos niyang magwala, pinagalitan siya nitong si Ida mismo habang ine-explain sa kanya kung anong totoong nangyari na hindi naman pala talaga actually hinuli itong si Ida. Bagkus, tinutulungan siya ng mga ito. At bilang kabayaran sa ginawang pagtulong ng mga taong ito kay Ida, si Ida naman ay tumutulong din sa circus para ibalik ang kabutihan na ginawa sa kanya ng mga humans. Nang dahil dito, medyo nahiya itong si King Harald, na humbled siya. And eventually nang dahil na rin sa palagi niyang kasama at inuwi nila sa Elbaf Kingdom itong si Ida, nahulog ang loob niya kay Ida. Ito ang pinakaunang higanting babae na minahal at inibig niya, na dahilan kung bakit nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa kanyang pagkatao. Magmula sa pagiging isang war freak na hari, naging napakabuti na nitong si King Harald. Nagsimula na siyang magbagong buhay. Sinimulan niya nang i-modernize ang Elbaf Kingdom at nagsimula na din siyang mag-forge ng alliances sa iba pang mga countries, sa iba pang mga bansa. Now I think dito papasok ang tungkol sa pagkakaroon ng alyansa sa gitna ni King Harald at ng world government. Although pwedeng hindi directly after nito or pinakauna, but surely isa ito sa naging factor kung bakit pinili niyang makipag-alyansa sa mga tao. Dito na rin guys papasok ang tungkol sa sinasabi ng napakaraming mga higante na ito daw si King Harald ang pinakaunang naging mabuting hari nila na imbes na maghanap ng gulo, imbes na magpasimula palagi ng gera, gumawa siya ng pagbabago sa Elbaf Kingdom na kung saan sinimulan na nilang makipag-trade at makisalamuha ng maayos sa iba pang mga countries, sa iba pang mga races. However, years later, nagdaan ng ilan pang mga taon at isinilang itong si Hyrule. Nang dahil sa nagkaroon na sila ng anak nitong si Ida, gusto niya nang pakasalan nitong si Ida para kahit papano mabuo na sila bilang isang pamilya. Subalit alam naman nating lahat guys na explain na ito sa previous chapters pa na hindi sila pwede dahil hindi pure ancient giant warrior blood ang asawa niya na si Ida. Hindi siya pasok sa royalty at sa qualifications na maging asawa ni King Harald. Nang dahil dito, hindi pumayag ang mga elders ng Elbaf Kingdom at imbes na hayaan at pagbigyan nitong si King Harald na pakasalan si Ida, ay humanap sila ng isang pure ancient giant warrior blood na talagang magmamatch at pasok sa qualifications nang dapat maging tunay na asawa nitong si King Harald. At yun naman ay walang iba kung hindi si Estrid na ang naging nanay nitong si Loki. At konting trivia mula sa chapter na ito, ang nanay daw ni Loki na si Estrid ay obsessed sa Omen, o para bang isa siyang oracle. Tinitingnan niya kung anong mga pwedeng mangyari sa hinaharap.
However, nagdaan ang ilan pang mga panahon at nang maisilang nga itong si Loki, pagkalabas pa lang niya sa sinapupunan ng kanyang nanay na si Estrid, ay nakita ni Estrid ang napaka nakakatakot na mga mata nitong si Loki na para bang isa daw itong mata ng isang ahas. Slit like eyes na para bang ang mga mata na may guhit lamang sa gitna. Literal na nakakatakot nga dahil kung iisipin natin, wala namang pinagkaiba ang mata ng mga higante kumpara sa mga tao. Tanging natatangi lang talaga itong si Loki na naiibang mata, kaya for sure naging rason yon kung bakit natakot sa kanyang nanay. Nang dahil sa sobrang pangingilabot nitong si Estrid kay Loki, kahit kaaanak niya pa lang dito, kahit isang napakaliit na baby pa lamang nitong si Loki, itinapon nito ni Estrid sa Underworld. Napakasaklap na pangyayari para sa baby version nitong si Loki. However, hindi doon nagtatapos ang kanyang flashback dahil as you know, buhay pa nga si Loki. Meaning, matapos niyang maitapon mula sa Underworld, hindi siya namatay nang dahil sa impact ng pagbagsak. Hindi dito nakaspecify kung may tumulong sa kanya, kung may nag-cushion ba, o may nagsilbing para bang malambot na bagay na sumalo sa kanya. Pero buhay ang baby Loki. Habang pinalilibutan daw itong si Loki ng napakaraming mga fallen beast o ang parang mga kaibigan nga niya na mga napakalalaki din na mga halimaw sa Underworld na nakita nating pinagpapatay nitong si Gunko at nitong si Shamrock, hindi siya ginalaw ng mga ito. Imbes na kainin, imbes na lapain ang batang Loki na ito or ang baby Loki, pinalibutan siya ng mga ito. Habang unti-unti, sa sobrang dilim na lugar sa Underworld, pinipilit na umakyat ng baby Loki sa Treasure Tree Adam papunta sa Sunrealm, pabalik sa lugar kung saan itinapon siya ng kanyang sariling nanay. Pero makikita natin dito na malalim ang dahilan kung bakit talagang tinetreasure ni Loki ang kanyang mga kaibigan ng mga higanteng hayop sa Underworld, na dahilan din kung bakit na galit siya dito kay Gunko at kay Shamrock. Ngayon, since na-confirm na nga at nabanggit na ang mga mata ni Loki ay para bang mga mata ng ahas, na rason din kung bakit binabalutan nga niya ito ng bandage at kung bakit hindi niya ito ina-expose dahil baka matakot din ang ibang mga higante sa kanya. Ngayon, nangangahulugan ba ito na itong si Loki ang sumisimbolo kay Jormungandr o di kaya naman ay kay Nidor? Jormungandr na ang anak ni Loki at ang isang napakalaking factor, isang napakalaking pyesa para sa gaganapin na Ragnarok. O hindi naman kaya siya ang sumisimbolo kay Nidor, ang Red Serpent na bumabalot at kumakain ng ugat ng Yggdrasil tree na kung ikukumpara naman dito sa kwento ni Loki, magmula pa lamang ng bata siya ay nagsimula na talaga ang kwento ng kanyang buhay sa Underworld. Napakalungkot na pangyayari para sa flashback na ito ni Loki at sa kanyang baby version bago pa siya maging nakakatakot at napakalaki. But since medyo konti at medyo maiksi talaga ang konteksto ng spoiler na ito para sa chapter 1153, I highly suggest na antayin nyo ang ating full chapter review para makita nyo kung anong full context, kung ano talaga ang nangyari at para makita nyo mismo ang mga larawan, ang mga panel sa chapter na ito. Be sure na nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify ka pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya siguraduhin mo na nakafollow ka na din sa ibang platforms na yon para ma-notify ka kapag may bago tayong updates sa mga series na tinatalakay natin sa channel. Syempre, shoutout nga pala sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat guys. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.